Guni-Guni TV. Magandang araw po sa inyong lahat. Sana maibigan niyo ang kwentong ibabahagi ko sa inyo. Sa isang liblib na baryo sa Bisaya, nakatira ang aking lolo, si Mang Andres, isang matandang magsasaka na mahilig mag-alaga ng hayop. Mayroon siyang 3 baka, ilang mga manok, at isang kambing na pinakapaborito niya, si Putol, iisang puting kambing na may isang punit sa tenga. Bunga ng isang aksidente noong maliit pa ito. Isang gabi, habang umiinom kami ng kape sa labas ng bahay ni Lolo, bigla naming napansin ang isang malaking uwak na lumilipad sa ibabaw ng kulungan ng mga hayop. Mas malaki ito kaysa karaniwang uwak. Halos kasing laki ng isang agila. Matagal itong umiikot at bago dahang-dahang bumaba at tumungtong sa bakod. Ang mapula nitong mata ay tila nagmamasid sa paligid. Uwak na itim, masamang pangitain ang bulong ni Lolo. Hindi ko iyon binigyan ng pansin. Pero nang sumunod na gabi, doon nagsimula ang lagim. Nagising kami sa sigaw ni Lolo. Dali-dali akong tumakbo sa kulungan ng mga hayop. At doon namin nakita si Putol, duguan at wala ng buhay. Ang kanyang leeg ay punong-puno ng sugat na tila pinagpipiraso-piraso ng matatalas na kuko. Ang tiyan nito ay punit at ang ilang bahagi ng laman loob ay wala na. Habang si Lolo ay umiiyak sa tabi ng patay niyang alaga, napansin ko ang kakaibang marka sa lupa. Parang mga yapak ng isang ibon, pero hindi karaniwang laki. Malalaki ang mga bakas, halos kasing laki ng kamay ng tao at may matatalim na marka ng kuko. Doon ako kinabahan. Nasa paligid pa ito, mahina kong sabi kay Lolo. Pumaling siya sa akin. Ang mukha niya'y puno ng takot. Alam ko kung ano ang may gawa nito, ang bulong niya. Hindi ito basta uwak. Mula noong gabing yon, palaging may isang itim na uwak na dumadapo sa bubungan ni Lolo. Tuwing gabi, maririnig namin itong lumalakad sa bubong. Ang matatalas nitong kuko ay dumudulas sa lumang yero. Minsan, naririnig namin ang tunog ng pagkakamot sa kahoy. Parang may gustong pumasok sa bahay. Sa gitna ng dilim, maririnig namin itong bumubulong. Andres, isa pang alay. Hindi ito basta uwak, nanginginig na sabi ni Lolo. Ito ang aswang na bumabalik para sa panibagong biktima. Ayon kay Lolo, may matandang babae noon sa baryo
na pinaniniwala ang isang aswang. Namatay siya nang mahulog sa bangin. Pero may mga sabi-sabi na kaya niyang lumipat ng anyo. Mula tao, patungo sa isang malaking uwak. Naghahanap ito ng dugo. Sabi ni Lolo, kung hindi natin ito mapipigilan, baka tayo naman ang isunod niya. Dahil sa takot, nagpunta kami kay Ka Pedro, isang kilalang albularyo sa baryo. Binigyan niya kami ng langis ng nyog na may kahalong dinikdik na bawang. At pinayuhan kaming maglagay ng mga buntot ng pagi sa bubong upang hindi makalapit ang aswang. Nang gabing yon, pinuno namin ng bawang ang paligid ng bahay. Nagtulos kami ng kandila at nanalangin. Habang patulog na kami, biglang lumakas ang hangin. Tumunog ang bubong at nagsimulang umuga ang bahay. Parang may mabigat na bagay na lumapag sa itaas. Sunod ay ang malalakas na kalmot sa dingding. Andres, di mo ako matatakasan. Napahawak si Lolo sa aking braso. Nanginginig siya. Umugot siya ng gulok at sumigaw. Layuan mo kami, demonyo ka. Biglang bumagsak ang isang itim na anino mula sa bubong. Isang napakalaking uwak, nakatayo sa bakuran. Ang mga pakpak nito'y nakabuka, at ang pulang mata nito'y nagliliyab sa galit. Sinubukan nitong lumapit. Pero nang matamaan ito ng liwanag mula sa kandila, agad itong umatras. Nagsimula itong sumigaw sa sakit. Habang ang katawan nito'y nangitim at parang natutunaw sa sarili nitong balat. Bago tuluyang mawala, narinig namin ang huling bulong nito. Isang pabulong na halakhak, puno ng pananakot. Hindi ito ang huli. Kinabukasan, wala na ang uwak. Wala na rin ang kakaibang tunog sa bubong. Ngunit isang linggo ang lumipas. Natagpuan ng kapitbahay namin ang kanilang alagang baka. Walang laman ang tiyan at may malalalim na bakas ng matatalas na kuko. Mula sa puno sa likod ng bahay, isang itim na uwak ang nakatapo. Tahimik itong nagmamasid. At sa hangin, isang pabulong na tinig ang narinig ko. Isa pa, isa pa. At dito na po nagtatapos ang aking kwento. Salamat po.